Sa tingin mo ba may anak na kayang tumingin sa sarili niyang tatay ng diretso sa mata at sabihin, "Wala kang silbi, matanda ka"? Maniwala ka dahil yan mismo ang narinig ko. At hindi niya yan sinabi sa gitna ng matinding galit o aksidente lang. Sinabi niya, yan nang may intensyon, may poot, at may tinging hindi na niya nakikita ang ama niya, kundi isang pabigat. At ang pinakamasakit, hindi ang mga salita, kundi ang paraan ng pagbigkas niya sa harap ng asawa niya, ng anak niya, ng biyenan niya, at wala man lang ni katiting na hiya. Kaya pakinggan mo ang kwentong ito hanggang sa dulo at ibahagi mo sa sino mang kailangang makarinig. Pagkatapos, sabihin mo sa akin, anong bahagi ang talagang tumagos sa puso mo at saan ka nakikinig sa akin. Ang pangalan ko ay Benigno, 79 na taong gulang. Balo na ako mahigit 15 taon na at nagtrabaho ako sa buong buhay ko bilang kawani ng gobyerno sa Maynila. Naging administrative head ako sa isang tanggapan ng BIR Land Titles Division. Oo, yung mga opisina na kilala ka ng lahat pero walang makakapansin kapag nawala ka. Hindi ako mayaman, pero hinding-hindi nagkulang ang pamilya ko. Binigyan ko ng pag-aaral ang 3 anak ko, tirahan, mainit na pagkain at isang halimbawa ng marangal na buhay. Kasama ng asawa kong si Elena, binuo namin ang lahat sa sipag, pero nang pumanaw siya, para bang namatay din ang buong bahay. Ang katahimikan matapos siyang mawala ay mas malakas pa sa anumang iyak. Ang kape, hindi na pareho ang lasa. Ang radyo, nanahimik, at ang kwarto, para bang naging isang malaking butas. Noon sinabi sa akin ng panganay kong si Roger ang isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Niyakap niya ako sa lamay at bumulong. Doon na lang kayo sa amin, antay. Sa inyo rin naman ang bahay. Ang pamilya ay para mag-alagaan, hindi para iwanan sa pag-iisa. At ako, na durog ang puso, ay pumayag. Naisip ko na sa kabila ng kalungkutan, may pwesto pa rin ako. Isang sulok kung saan ko tatapusin ang buhay ko ng may kasama. Kaya isinara ko ang bahay na tinirhan namin ng 40 taon. Ipinamigay ko ang karamihan sa mga gamit ko. At lumipat ako sa bahay ni Roger, doon sa Barangay Milagrosa. Sa simula, tahimik ang lahat. Tumutulong ako sa abot ng makakaya ko, naghuhugas ng pinggan, nagluluto paminsan-minsan at nanonood ng TV kasama ang apo kong si Emil. Tinatawag niya akong Lolo. Uupo siya sa kandungan ko, hihingi ng kwento tungkol sa tatay niya noong bata pa ito. Si Roger noong mga araw na yon, tinatawag pa rin akong Tay, at ako, kahit wasak ang kaluluwa, pakiramdam ko ay may silbi pa ako. Pero nag-iba ang lahat nang magpakasal si Roger kay Evelyn. Isang babae na matigas ang karakter, malamig ang tingin, at pinaplano ang bawat salita. Hindi nagtagal at pinaramdam niya sa akin na wala ako sa lugar. Una, mga parinig. Lolo Benigno, hindi po ba mas gusto ninyong mag-almusal sa kusina para hindi ninyo maistorbo si Emil sa pag-aaral sa sala? Pagkatapos, dumating ang mga may 2 kahulugan na komento. Ay, ang liit na talaga ng bahay at ang dami na nating nakatira. Hindi na halos makalakad. Unti-unti, napansin kong hindi na ako welcome. Hindi na kami sabay-sabay kumain. Minsan, may nakatakip na plato na lang sa ibabaw ng kalan. Minsan, malalaman ko na lang na kumain na pala sila nang wala ako. Ang TV, hindi na para sa sabay na panonood. Si Emil, nagsimula ng manggaya sa mga matatanda. Kakausapin niya ako ng may paghamak, kokorektuhin ako, sasabihing nakakaistorbo ako. Mga salitang hindi galing sa mga bata, kundi natutunan sa pakikinig. Sa kabila nito, nananahimik ako. Naisip ko na mas mabuting maging kalmado, na normal lang yon, na nagbabago ang buhay. Hanggang sa isang araw, isang simpleng kamalian ang nagsindi sa lahat. Dahil yun sa singil sa kuryente. Mas mataas ito kaysa normal. Nagkomento lang ako ng walang masamang intensyon. Hindi nyo ba naiwan na bukas ang aircon buong gabi? Kasi medyo mabigat ang singil ngayon. Si Roger, na nakaupo sa mesa kasama ang lahat, tumingin sa akin na para bang dinuraan ko ang pagkain niya. Nagsusumbat ba kayo, Tay? Ngayon, parang pati ang gastos namin kokontrolin ninyo na? Hindi, anak. Nasabi ko lang. Sinubukan kong pakalmahin ang sitwasyon, pero yun na. Tumayo siya mula sa silya,
hinampas ang mesa ng nakakuyom ang kamao at sumigaw. Wala kang silbi, matanda ka, pagod na ako. Hindi ko kayo balak buhayin ni isang araw pa. Ang nabubuhay sa limos, manahimik. Ang katahimikan sa bahay ay nakakabingi, walang nagsalita. Yumuko si Evelyn na may bahagyang ngiti. Nagpatay-patayan si Emil. Ang biyenan ni Evelyn ay tumayo lang at kumuha ng mas maraming tubig na para bang walang nangyari. At ako, naiwan doon, wala nang hangin, wala nang salita, wala nang bahay. Dahil sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi na akin ang bubong na yon. Tumayo ako dahan-dahan, nanginginig ang mga binti. Kinuha ko ang sweater ko at lumabas. Wala akong sinabi, naglakad lang ako. Nilakbay ko ang mga kalsada ng walang patutunguhan, malabo ang mga mata ko. Dumaan ako sa isang parke kung saan may mga matatandang naglalaro ng dama. Umupo ako sa isang bangko at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak ako ng tahimik, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa galit, sa pagkadismaya, sa pakiramdam na inalis ako sa aking lugar sa mundo. At doon, sa bangkong iyon, habang tinitingnan ang mga tuyong dahon na nalaglag sa paanan ng mga puno, gumawa ako ng isang desisyon. Isang desisyon na babago sa lahat. Pero sa sandaling iyon, wala akong sinabihan. Nang gabing iyon, hindi ako bumalik agad sa bahay. Naglakad ako ng ilang oras. Pumasok ako sa isang karinderya malapit sa sentro. Umorder ako ng matapang na kape at pandesal na may palaman. Ang alin na nagseserbisyo ay tumingin sa akin nang may pagmamalasakit na para bang nakita niya ang sugatan kong kaluluwa. Umupo ako sa isang kahoy na mesa sa likuran. Kinuha ko ang panyo mula sa bulsa ko at pinunasan ang mukha ko. Nakaramdam ako ng hiya. Oo, inaamin ko, hiya sa sarili ko. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa matagal akong nagtiis, dahil hinayaan kong yumuko ako, dahil sa pagmamahal, dahil sa pag-iisip na ang pananahimik ay tanda ng karunungan, samantalang ang totoo, yun ay tanda ng taong nakakalimot na sa sarili. Habang hinahalo ko ang kape gamit ang kutsarita, pumasok sa isip ko ang mga larawan ng kabataan ko noong inakay ko si Roger sa eskwelahan na nakabitin ang asul niyang baunan. Noong tinuruan ko siyang magbisikleta at nadapa siya, sugat-sugat ang braso. Sobra siyang umiyak, kaya mas masakit pa sa akin kaysa sa kanya. At gayon paman, siya rin ang batang, yun na ilang oras lang ang nakalipas, sumigaw sa akin ng, "Wala kang silbi, matanda ka?" na para bang isa akong peste. Pagkatapos ng kape, naglakad pa ako hanggang sa makarating ako sa isang plaza. May isang trio na tumutugtog ng mga kundiman at may ilang mag-asawang matatanda na dahan-dahang sumasayaw. Tumayo ako doon sa pagitan ng mga anino at ilaw poste at naisip ko na wala akong ganang umuwi. Wala akong ganang pumasok sa pintuan na yun na para bang walang nangyari dahil wala nang tama. Kaya ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Umupa ako ng isang kwarto para sa gabing yon, isang maliit na kwarto na may matigas na kama at bintanang walang kurtina pero malinis. Umupo ako sa gilid ng kutsyon at tumingin sa sarili ko sa nakalawit na salamin sa dingding. Nakita ko ang isang lalaki na hindi na nakikilala ang sarili, isang lalaki na nagbigay ng lahat at ngayon ay kailangang magsimulang muli. Pero may nakita din akong iba. Nakita ko ang isang taong sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay may kalayaan. Kinabukasan maaga akong bumalik. Umalis na si Roger papuntang trabaho. Hindi ako tiningnan ni Evelyn sa mata at nagkulong si Emil sa kwarto niya. Walang nagtanong kung saan ako galing. Walang nakapansin na pagod ang mga mata ko. Pumasok ako sa kwarto, isinara ang pinto at umupo sa harap ng maliit na altar kung saan ko iningatan ang litrato ng asawa ko. "Elena," mahina kong sabi. Sa tingin ko, sobra-sobra na ang tiniis ko. Nang umaga ring yon, binuksan ko ang lumang kwaderno kung saan ko isinusulat ang lahat. Sa loob ng maraming taon, nandoon ang mahahalagang impormasyon, kontak, mapagkakatiwala ang address, pangalan ng mga taong tumulong sa akin noong araw. Isinulat ko sa unang pahina ang isang salita, dignidad. At nagsimula akong magsulat ng listahan. Ang unang pangalan ay si Katemyong, isang matandang kaibigan
noong nagtatrabaho pa ako sa BIR. Ngayon, may gestoria, management consultancy office, siya sa sentro, at siya ang isa sa iilan na nagtatrato pa rin sa akin ng may respeto. Pinuntahan ko siya ng hapon ding yon. Sinalubong niya ako ng nakangiti. Inalok ako ng kape at nakinig ng hindi nag-iistorbo. Nang matapos kong ikwento ang nangyari, nanahimik siya, tiningnan niya ako ng seryoso at sinabi, "Lolo Benigno, hindi ninyo deserve ang ginawa nila sa inyo, kahit pa sa pinakamasamang ama." Tumango ako at yumuko. At huwag kayong mag-alala. Kung ang gusto ninyo ay mabawi ang inyong puwang at kapayapaan, tutulungan ko kayo. Yun ang unang hakbang. Pero hindi ako nagkwento tungkol sa testamento o pera. Hindi pa. Una, kailangan kong makahanap ng matitirhan, isang simpleng lugar kung saan ako makakahinga ng walang sumusukat sa bawat subo ko o tumatawag sa akin na istorbo. Ganoon ako nakarating sa Tandang Sora, sa timog ng lungsod, isang tahimik na lugar na may maliliit na tindahan sa kanto. May mga matatanda sa mga bangko at may amoy ng bagong lutong tinapay tuwing umaga. Nakita ko ang isang anunsyo na nakadikit sa isang botika, paupahan, maliit na kwarto para sa nag-iisa. Tumawag ako, isang babae na may magalang na boses ang sumagot. Pumunta ako para tingnan. Isang simpleng bahay, yung may yero na bubong, pero malinis. May maliit na patio na puno ng mga paso. Ang kwarto ay may kama, mesa at sariling banyo. Yun lang ang kailangan ko. Ang ale, si Aling Marta, tumingin sa akin sa mata at sinabi, "Kung tahimik po kayo, ito na ang lugar ninyo. Dito, nire-respeto namin ang mga nakatatanda." Nakaramdam ako ng bara sa lalamunan. "Huwag po kayong mag-alala, Aling Marta. Wala na akong lakas para makipag-away kahit kanino. Kapayapaan lang ang gusto ko." Nang araw na yon, bumalik ako sa bahay ni Roger na para bang walang nangyari. Inilagay ko ang mga damit ko sa mga itim na sako, ang mga papeles ko, ang paborito kong libro, ang litrato ni Elena at ang mga mahahalagang gamit. Walang nagtanong, walang lumapit. Bahagya lang bumulong si Evelyn. "Aalis po kayo ng ilang araw?" At nagpatuloy siya sa pagtingin sa cellphone niya na para bang isa akong lumang muebles na aalisin na sa wakas. Nang umalis ako, dala ang mga sako, isinara ang tarangkahan sa likod ko nang walang paalam. Walang ingat ka, walang saan ka pupunta, wala. At habang lumalayo ako, hindi ako nakaramdam ng kalungkutan, kundi ginhawa. Para bang nagtanggal ka ng sapatos na humihigpit sa iyo buong araw, para bang sa wakas ay nakahinga ka ng malalim ng walang sakit sa dibdib. Nang gabing yon, natulog ako sa bago kong kwarto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natulog ako sa katahimikan at naramdaman kong naging akin ulit ang sarili ko. Ang sumunod ay mas matindi. Nagising ako sa huni ng mga ibon na nag-iingay sa bubong na yero. Sumilip ang liwanag sa isang lumang kurtina at ang amoy ng Barako coffee ni Aling Marta ay bumalot na sa patiyo. Umupo ako sa kama, inunat ko ang mga braso ko, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako nakaramdam na kailangan kong magbigay ng paliwanag kahit kanino. Hindi ko kailangang mag-abiso kung anong oras ako bumangon o humingi ng pahintulot para gamitin ang kusina. Naghilamos ako, nagsuklay gamit ang tubig at bumaba para bumili ng pandesal sa tindahan sa kanto. Ang lalaking nagtitinda ay bumati sa akin nang may tapat ng ngiti. "Magandang umaga, Lolo Benigno. Sige po, piliin ninyo ang gusto ninyo." Kinuha ko ang concha, sweetbread, ang kape ko at umupo sa isang bangko sa harap ng botika. Dumaan ang mga estudyante, mga nanay na may bitbit na bayong, mga lola na nagkukwentuhan sa pintuan. Ang buhay ay nagpapatuloy ng walang sigaw, walang paghamak, at naisip ko, ganito lang pala kasimple mabuhay kapag walang tumitingin sa iyo na parang istorbo. Nang kalagitnaan ng umaga, bumalik ako kay Katemyong. Hiniling ko sa kanya na tulungan akong ayusin ang ilang dokumento na kailangan kong ayusin.
Mga titulo ng lupa, isang investment account na hindi ko ginalaw sa loob ng maraming taon at ilang kasulatan, deeds, na iningatan ko pa mula noong panahon ng asawa ko. Sinuri niya ang lahat ng mahinahon at sinabi sa akin, mas marami pa kayong pag-aari kaysa sa inaakala ninyo, Lolo Benigno. Hindi ko yan ginawa para magpayaman, ginawa ko yan para may maiwan. At ngayon, gusto kong tiyakin na ang iiwan ko ay hindi mapupunta sa kamay ng mga hindi karapat-dapat. Tiningnan niya ako nang walang sinasabi. Alam niyang hindi na niya kailangang magtanong pa. Sa mga sumunod na araw, naglakad-lakad ako sa paligid ng barangay. Pakiramdam ko ay magaan ako, walang bigat ng paghamak sa aking mga balikat. Bumili ako ng isang maliit na segunda manong radyo sa Tiangge, yung mga nakakasagap lang ng AM. Tuwing hapon, habang nakaupo ako sa patio, kinakausap ko si Elena ng mahina, na para bang nakaupo pa rin siya kasama ko na umiinom ng kape. Ayos lang ako, mahal. Huwag kang mag-alala. Hindi na nila ako hinuhusgahan, hindi na nila ako binabaliwala, hindi na ako invisible. Si Aling Marta na nakatira sa likod ng bahay ay inalok ako ng pagkain minsan. Hindi kailangan, pero tinanggap ko para may kasama. Umupo kami para magkwentuhan. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa yumaong asawa niya na namatay sa aksidente sa daan. Nakikinig siya ng hindi nang huhusga, ng hindi nag-iistorbo. Kumusta ang mga anak ninyo, Lolo Benigno? May 3 ako pero nag-iisa akong naglalakad ngayon. Minsan, ang paglalakad ng nag-iisa ang tanging paraan para makita mo ang sarili mo. Sabi niya na may karunungan ng babaeng matagal nang nabuhay. Isang Huwebes ng hapon nakatanggap ako ng tawag. Si Roger. Tay, nasaan kayo? Sabi ni Evelyn, hindi raw kayo umuuwi, na dinala nyo ang mga gamit ninyo. Ganun na nga. Pero bakit hindi kayo nag-abiso? Bakit hindi ninyo ako tinanong kung ayos lang ako noong nandoon ako? Bakit pa ako mag-aabiso ngayon? Nagkaroon ng katahimikan. Tingnan ninyo. Alam kong sumobra ako. Na-stress lang ako. Hindi maganda ang pagkakataon. Hindi yun pagkakataon. Mga taon yun, Roger. Mga taon. At ibinaba ko ang telepono. Nakaramdam ako ng pagbabago sa loob ko. Hindi galit, hindi sama ng loob, kundi katiyakan. Katiyakan na sa unang pagkakataon, hindi ako tumatakas, ako ay pumipili, at nagbabago ang lahat doon. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta ako sa bangko, nagbukas ako ng bagong account na maayos ang mga papeles ko. Inalis ko ang mga dating access, in-update ko ang lahat. Kinontak ko rin si Attorney Arnel, isang pinagkakatiwalaang abogado mula noong panahon ng sindikatuhan, yun, para repasuhin ang testamento ko. Sinabi ko sa kanya na gusto kong gumawa ng maraming pagbabago. Gusto ninyo bang iwan ang lahat sa pangalan ng mga anak ninyo? Tanong niya habang inaayos ang salamin niya. Ang isa, hindi ko na nakita sa loob ng maraming taon. Ang isa pa, hindi ako tinawagan simula nang ilibing namin ang nanay niya at ang malapit sa akin ay sinigawan ako sa mukha na isa akong walang silbi na matanda. Kaya gusto kong linawin ang mga bagay, hindi para maghiganti, kundi para sa hustisya. Tumango ang abogado, nagtala, ipinaliwanag sa akin ang mga hakbang, nagbigay ng mga petsa, at nag-alok na gawin ang lahat ng may diskresyon. Umalis ako roon nang nakataas ang balikat, na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang dekada. Nang gabing yon, habang nagsasandok ako ng kanin at itlog sa plato, naisip ko ang lahat ng pinagdaanan ko simula nang umalis ako sa bahay na yon at naintindihan ko na hindi mo kailangang magkaroon ng lahat para makaramdam na kumpleto. Kailangan mo lang na hindi pasan-pasan ang paghamak ng mga taong dapat nagmamahal sa iyo. Natulog ako ng mahimbing. Napanaginipan ko ang tunog ng makinilya sa lumang opisina ko. Ang mga pancit na kinakain ko kasama ng mga kasamahan ko. Ang tawa ni Elena. Ang mga taon kung kailan magaan pa ang buhay. At pagkagising ko, alam kong ang darating ay hindi lang magsasara ng mga sugat, kundi magbubukas ng mga daan. Ang sumunod na umaga ay kulay abo ang langit na para bang alam ng panahon na may inaayos sa loob ko. Maaga akong bumangon, naghilamos sa harap ng maliit na salamin sa banyo at tumayo doon ng ilang segundo na tinitingnan ang sarili kong mga kunot, hindi nang may kalungkutan,
kundi ng may respeto. Ang mga linyang iyan sa mukha ko ay hindi lang marka ng panahon, yan ang mga daan na kailangan kong lakbayin, madalas nang nag-iisa. Nagsuklay ako gamit ang mga kamay ko, isinara ang butones ng kamiseta ko at lumabas papunta sa sentro na dahan-dahang naglalakad, nang may parehong tatag na nararamdaman ko noong bitbit ko ang mga anak ko, noong maliliit pa sila, noong lumalabas ako para magtrabaho sa mga araw ng ulan, noong ipinagtatanggol ko ang mga prinsipyo ko kahit magkakahalaga ito ng pagkakaibigan. Dumaan ako sa Tiangge, kung saan binati ako ng lalaking nagbebenta ng CD. "Kumusta po, Tay?" Habang nililinis niya ang display niya. Sumagot ako ng bahagyang nakangiti at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa opisina ni Attorney Arnel. Naghihintay na siya sa akin na nakalatag ang mga papeles sa mesa, maayos, malinis tulad ng gusto ko nung ako pa ang hepe ng archive. Umupo ako ng walang pagmamadali. Binasa ko ang lahat ng mahinahon, bawat linya, bawat salita. Ang dokumento ay eksaktong sumasalamin sa hiniling ko. Hustisya. Walang puot sa bagong testamentong yon. Walang paghihiganti, may alaala, may katotohanan. Nandoon ang mga pangalan na dapat nandoon at ang mga hindi. May bigat din ang kanilang pagkawala. Ipinaliwanag sa akin ng abogado ang bawat punto. Inalok ako ng huling pagkakataon na mag-isip-isip. Sabi ko sa kanya, hindi. Sabi ko, hindi yan padalos-dalos. Yan ay isang desisyon na ginawa ng buong kaluluwa. Pumirma ako ng matatag, ng walang panginginig, at pagkatapos, huminga ako ng malalim na parabang isinasara ang isang mahabang yugto. Nagpasalamat ako sa abogado sa kanyang respeto, sa kanyang pasensya, sa kanyang pag-iingat sa bawat detalye. Nagkamay kami, tulad ng ginagawa ng mga lalaki na nagkakaintindihan nang hindi na kailangan ng maraming salita. At umalis ako roon ng may kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi yan kapayapaan ng tagumpay. Yan ay kapayapaan ng pagbawi. Nang hapon ding yon, dumaan ako sa bangko at kinumpirma kong naka-update ang lahat. Isinara ko ang lumang account, yung shared namin ni Roger, simula nang mamatay ang nanay niya. Nagbukas ako ng bago na ako lang ang pangalan. Nagbigay ako ng malinaw na instruksyon. Nag-iwan ako ng mga nakasulat na tala. Itinatag ko na walang miyembro ng pamilya ang may awtoridad sa mga ari-arian ko. Ang binatang nag-asikaso sa akin ay nagtrato sa akin ng may respeto, na para bang naramdaman niya na may mas malaki akong ginagawa kaysa sa tingin. At totoo yon, hindi ako naglilipat lang ng mga papeles, binabawi ko ang kwento ko. Nang bumalik ako sa bahay ni Aling Marta, umupo ako sa patio na may tasa ng kape na siya mismo ang nag-alok sa akin. Hindi kami nag-usap ng matagal, tinanong lang niya ako kung nagtagumpay ang lahat ayon sa gusto ko. Tumango ako. Ngumiti siya at umupo sa tabi ko. Minsan, mas nakakapagpagaling ang katahimikan na pinagsaluhan kaysa sa libu-libong payo. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mabababang bubong ng barangay, nakinig kami sa isang lumang radio drama na ipinalabas sa lokal na istasyon at sa isang sandali. Naramdaman ko na ibinabalik sa akin ng buhay ang isang piraso nang inalis sa akin. Nang gabing yon, habang inilalagay ko ang mga papeles ko sa metal na kahon na ginagamit ko bilang archive, nakita ko ang isang lumang sulat ni Elena. Galing yon noong nag-30 taon kaming kasal. Sabi, "Benigno, anuman ang mangyari, huwag mong tigilan ang paniniwala na karapat-dapat ka sa pahinga, respeto at kaligayahan. Kahit nakalimutan ka ng mundo, hinding-hindi ko yan gagawin." Binasa ko ang linyang yan ng malakas na para bang naririnig niya ako mula sa kung saan at idiniin ko ang sulat sa dibdib ko. Hindi ako umiyak, pumikit lang ako at naramdaman ko siyang malapit, tulad noong hinawakan niya ang kamay ko sa mga mahihirap na araw. Ang mga sumunod na araw ay inilaan ko sa mga simpleng bagay. Magwalis sa patio, alagaan ang mga halaman ni Aling Marta, maglakad papunta sa parke tuwing umaga, at basahin ang dyaryo sa bangkong pinakamaaraw. Naging mukha ako ng barangay, yung mga matatanda na binabati ng lahat kahit hindi nila alam ang pangalan. May mga nagtatanong kung nag-iisa ako. Sinasabi ko, oo, pero hindi ako lonely. At totoo yon, dahil sa loob, nasa akin ulit ang sarili ko. Pero isang araw, may hindi inaasahang nangyari. May kumatok sa pinto
At nang buksan ko, hindi ko inasahan ang taong nakita kong nakatayo doon. Tanghali na. Ang araw ay mainit sa bubong na yero at ang huni ng mga langaw ay nahahalo sa malayo na tunog ng isang kundiman na pinatutugtog ng isang tao sa lumang radyo. Nakaupo ako sa patio at tinatapos ang pagbabalat ng isang kahel. Nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan, tumayo ako ng dahan-dahan. Nang walang pagmamadali, pinupunasan ang mga kamay ko ng basahan. Wala akong inaasahang bisita. Walang nakakaalam na nakatira ako doon, maliban kay Attorney Arnel Catemyong at Aling Marta. Naglakad ako sa makitid na pasilyo. Binuksan ko ang pinto at nandoon si Roger, ang anak ko. Hindi siya nakasuot ng kurbata o Amerikana at wala rin sa mukha niya ang mayabang na ekspresyon na kilala ko. Mukha siyang nalilito na nakalabas ang kamiseta sa pantalon at may bitbit na kahon sa kamay. Isa sa mga kahon na binibili kapag gusto mong humingi ng tawad ng hindi sinasabi. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Naghihintay siya na magsalita ako. Ako, nagmamasid lang. Hindi ko sinabing, tuloy ka. Hindi ko sinabing, ang himala. Tumayo lang ako sa pintuan nang tuwid na nakakabit ang dignidad sa balikat. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Pa, naparito ako dahil may nalaman akong ilang bagay. Sabi nila, nagbago raw kayo ng testamento, isinara ninyo ang mga account, umalis kayo sa bahay ng walang iniwan. Tumango ako nang hindi nagpapababa ng tingin. Oo, ginawa ko yun. Pero bakit ganito pa? Nang hindi nag-uusap, nang hindi ako binibigyan ng pagkakataon? Kinailangan kong pigilan ang mapait na tawa. Pagkakataon. Naisip ko ang lahat ng araw na binaliwala niya ako, ang mga tanghalian na inihanda niya ako ng hiwalay, ang mga gabi na isinara nila ang pinto ng kwarto nila, at ako, na natiling tahimik na nakikinig kung paano nila ako pinag-uusapan na parabang patay na ako. Naisip ko ang bawat tisk-tisk, bawat buntong hininga ng pagkainis, bawat pagkakataon na pinaramdam nila na wala akong halaga sa sarili kong dugo at masakit na ngayon, gusto niya itong tawaging misunderstanding. Dahil hindi ka naghanap ng dialogo noong sumigaw ka na isa akong walang silbi na matanda. Hindi ka naghanap ng usapan noong hinayaan mong burahin ako ng asawa mo sa hapagkainan, sa bahay, sa buhay mo. Nanahimik siya na nakatingin sa sahig. Nasa kamay pa rin niya ang regalo. Iniabot niya sa akin. Mayroon po akong dala para sa inyo. Makinig lang po kayo sa akin pa. Hindi ko po iyon sinasadya. Hindi maganda ang sandaling yon. Galit si Evelyn. Ang biyenan ko rin. Naramdaman kong napipressure ako. Ako rin, Roger. Napipressure sa loob ng maraming taon. Pero hindi ako sumigaw sa gitna ng sala. Alam mo kung anong ginawa ko. Nanahimik ako. Nagtiis ako. At ngayon, hindi na. Tiningnan niya ako na parabang hindi niya nakikilala ang lalaking nasa harap niya. Siguro dahil sa wakas, nakita niya ako ng malinaw. Hindi bilang lumang muebles, hindi bilang pabigat, kundi bilang isang tao na may laman at dugo, may alaala, may kwento at may lakas. Pero kayo ang tatay ko, sabi niya, halos nagrereklamo. At ikaw, anak ko. Pero tumigil ka sa pagtingin sa akin ng ganoon. Tumigil ka sa pagtrato sa akin bilang pamilya at ngayon, bumabalik ka. Hindi ko alam kung dahil sa pagkakasala, sa interes o sa takot. Pero bumabalik ka kapag wala nang natira para ipaglaban. Hindi ako bumalik dahil sa interes pa. Ikaw ang nagsasabi niyan, pero alam ko kung magkano ang halaga ng kapayapaan ko at hindi ko yan balak mawala ulit. Umayos ako sa pwesto ko sa pintuan. Wala akong intensyon na papasukin siya. Napansin niya yon. Kaya, ganun na lang ba? Ganun ang nararapat, hindi nang may puot, kundi nang may hustisya. Hindi ako pumunta sa mundong ito para buhayin ng kahit sino, pero hindi rin para hiyain. Nagkaroon ng katahimikan. Mainit pa rin ang araw sa patio. Yumuko si Roger, umatras siya, hinawakan ang kahon ng ilang segundo pa, at pagkatapos, inilagay sa eskalon. Baitang. Hindi siya nagpaalam, umalis lang siya. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, hindi nang may galit, kundi nang may tatag. Naglakad ako pabalik sa patio. Umupo ako. Binalatan ko ulit ang isa pang kahel. Tinanong ako ni Aling Marta mula sa bintana kung ayos lang ang lahat. Ngayon, Aling Marta, ngayon, nasa lugar na ang lahat.
At sa loob ko, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naramdaman simula nang buhay pa si Elena. Pagmamalaki sa sarili. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng tahimik, na para bang alam ng panahon na wala na akong utang na paliwanag. Hindi ko na binanggit ang pagbisita ni Roger, hindi kay Aling Marta at hindi rin sa sarili ko. Iniwan ko ang kahon na sarado sa tabi ng pinto kung saan niya yun iniwan. Wala akong interes na malaman kung ano ang laman dahil anuman ang subukan nitong ayusin sa pinagdaanan ko, huli na. Hindi nabibili ang tawad sa mga tindahan ng regalo at ang respeto na nawala dahil sa sigaw ay hindi bumabalik ng may magandang balot. Nag-focus ako sa sarili ko, sa paglalakad ko sa parke, sa kape ko tuwing umaga na may tinapay mula sa panaderya, sa maiikling kwentuhan ko sa mga kapitbahay sa palengke, sa pagdidilig sa mga halaman sa patiyo na para bang mga relikya. Bumalik akong magsulat sa kwaderno ko ng mga simpleng bagay, mga maliliit na kaisipan, mga alaala na minsan masakit at minsan nakakagaling. Gusto kong umupo sa bangko na laging nandoon sa ilalim ng puno ng nara at tingnan ang mga taong dumadaan. Nararamdaman na bahagi pa rin ako ng mundo, na meron pa rin akong sasabihin kahit para lang sa sarili ko. Isang hapon, nakita ako ni Aling Marta na nagbabasa ng isang libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas na binili ko sa isang pwesto sa Tiangge. Inalok niya ako ng isang plato ng nilagang baka. Umupo ako sa mesa niya, kumain kami ng walang pagmamadali at sa pagitan ng bawat subo, tinanong niya ako kung hindi ko ba namimiss ang pamilya ko. Naisip ko si Roger, ang mga pananahimik niya, ang sigaw niya, ang walang emosyon na tingin niya noong sinubukan niyang bumalik. Naisip ko si Emil, ang apo na inuulit ang naririnig niya, na para bang naghahagis ng bato nang hindi alam na nakakasakit. Naisip ko ang dalawa ko pang anak, na napakalayo na halos hindi na nila matandaan kung inuubo ba ako o buhay pa ako. At sumagot ako ng may katotohanan. Oo, namimiss ko, pero hindi ang nakaraan. Namimiss ko ang pinangarap ko na posibleng mangyari. Tumango siya ng may luhang mata. Sinabi niya na naiintindihan niya na kailangan din niyang lumayo sa mga taong kauri niya. Dahil ang dignidad, sabi niya, hindi yan ipinagpapalit kahit kanino pa yan na mahal mo. Nang gabing yon, pagbalik ko sa kwarto ko, binuksan ko ang kahon ng mga alaala. Kinuha ko ang isang itim at puting litrato kung saan kasama ko si Elena noong araw na binigyan ako ng pagkilala sa aking 30 taon ng serbisyo. Sa larawan, niyakap niya ako mula sa likod ng nakangiti ng may pagmamalaki. Tinitigan ko siya ng matagal at kinausap ko siya ng mahina. Nandito na ako, mahal, buo, walang luho, walang ingay, pero may kapayapaan. At mas mahalaga yon kaysa sa lahat ng inalis sa akin. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ako ng sulat. Sulat kamay, galing kay Emil. Nakilala ko yon sa hindi matatag na sulat at sa mga spelling error. Sabi niya, naaalala niya noong nanonood kami ng mga pelikula ni FPJ, Fernando Poe Jr., na namimiss niya ang mga kwento ko. At nagtatanong siya kung pwede siyang bumisita ng mag-isa nang walang mga magulang niya. Nakaramdam ako ng kurot sa dibdib, hindi dahil sa nostalgia, kundi dahil sa isang mas komplikadong bagay, na para bang may bahagi sa akin ang nagbukas nang hindi alam kung dapat ba itong hawakan. Sumagot ako ng mahinahon, nagpasalamat ako sa sulat, sinabi ko sa kanya na laging bukas ang mga pintuan ko kapag gusto niyang bumisita ng may respeto. Pero sinabi ko rin sa kanya na may mga bagay na kailangan ng panahon na hindi lahat inaayos sa isang namiss kita. Minsan, kailangan mong lumaki at intindihin ang sakit bago humingi ng yakap. Nang linggo ring yon, pumunta ako sa community center ng barangay. Inalok nila ako ng pwesto para magbigay ng klase sa pagbabasa sa mga nakatatanda. Pumayag ako. Naghanda ako ng mga kwaderno, ang salamin ko at lahat ng pasensya na binigay sa akin ng mga taon. Nagsimula ako sa 3 tao, pagkatapos dumating pa ang iba. Ang ilan, hindi marunong magbasa o sumulat. Ang iba, gusto lang makaramdam ng kasama. At nakita ko roon ang isang bahagi ng sarili ko na akala ko nawawala na. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ako naghahanap ng pagkilala. Gusto ko lang magbigay ng isang bagay na hindi nauubos. Mga salita, alaala, kasama.
Ang araw na pinakatumago sa akin ay noong sinabi sa akin ni Aling Lupita, isang 82 taong gulang na babae na naulila ng bata pa. Tinuruan niyo akong basahin ang sarili kong birth certificate at ngayon gusto kong sumulat ng sulat para sa anak ko. Diniktahan niya ako ng nanginginig ang boses pero matatag. Tinulungan ko siya. Sa huli, umiyak siya at ako rin dahil naintindihan ko na hanggang sa huling hininga, pwede kang magsimulang muli. At sa pagitan ng mga letra, halaman, dahan-dahang hakbang at pinagsasaluhang katahimikan, binuo ko ang buhay ko, hindi na bilang nasaktang ama, hindi na bilang inabandona na matanda, kundi bilang isang buong tao. Si Benigno, ang akala ng marami ay talunan, pero nagigising pa lang. Isang Sabado ng umaga, habang nagtitimpla ako ng kape sa maliit kong kusina, narinig kong may kumatok sa pinto ng paulit-ulit. Naisip ko na si Aling Marta, yun na humihingi ng tulong sa tangke ng gas niya, tulad ng nangyari na dati. Pero nang buksan ko, nakita ko ang isang eksena na hindi ko inasahan. Si Evelyn, yun, nakatayo ng nakababa ang makeup, maga ang mga mata at may ekspresyon sa pagitan ng galit, takot at kawalang pag-asa. May hawak siyang isang Manila envelope at isang gusot na folder. Hindi siya bumati, hindi siya nagsabi ng magandang umaga. Ang una niyang lumabas sa bibig ay isang halo ng paninisi at pagsusumamo. Talaga bang inalis mo si Roger sa testamento? Talaga bang iniwan mo kaming lahat ng wala? Tumayo ako ng matatag nang hindi gumagalaw ng isang pulgada, na parang isang matandang puno na hindi na yumuyuko sa hangin. Hiniling ko sa kanya na magsalita ng mahina na huwag sumigaw sa kalye. Nagtanong siya kung pwede siyang pumasok. Sabi ko, hindi, na ang bahay na yun ay espasyo ko, na kung gusto niyang mag-usap, doon mismo kami mag-uusap sa bangketa bilang dalawang matanda na nagsasabihan ng mga bagay ng walang paligoy-ligoy. Huminga siya ng malalim na para bang nilunok ang pagmamataas niya at ipinakita sa akin ang mga papeles. Mga kopya yon ng Bagong Testamento, ang pinirmahan ko kasama ni Attorney Arnel. Hindi ko naintindihan kung paano niya nakuha yon, pero hindi ako nagulat. Ang mga taong tulad niya ay laging alam kung paano makahanap ng paraan kapag may pera na nakataya. Masama ang kalagayan ni Roger, sabi niya. Nade-depress siya, hindi natutulog, hindi kumakain. Sabi niya, kinamumuhian mo siya na iniwan mo siyang walang-wala. Hindi ko siya kinamumuhian, Ginang. Pero ang nag-iwan ng isang bagay ay siya. Iniwan niya akong walang respeto, walang tahanan, walang lugar. Nag-e-exaggerate ka, diskusyon lang yon. Hindi yon isa. Mga taon yon ng pagbubukod ng maliliit na paghihiya na mas masakit pa kaysa sa sigaw. Alam mo ba kung ilang beses akong kumain nang nag-iisa sa katahimikan sa kusina habang tumatawa kayo sa mesa? Hindi siya alam kung ano ang isasagot. Yumuko siya, inayos ang blusa niya, sinubukan niyang bawiin ang kontrol sa usapan. Sinabi niya na naintindihan niyang nasasaktan ako, pero naapektuhan ko si Emil, na umiiyak ang bata, na nagtatanong sa akin, na naramdaman niyang nawala ang lolo niya. Masakit marinig yon dahil si Emil ang naging tanging kaligayahan ko sa bahay na, yon, pero alam ko rin na hindi ako pwedeng magpamanipula sa nostalgia. At sa tingin mo, hindi niya ako nawala noong inulit niya ang mga sinabi mo. Nung sinabi niya sa akin na nakakaawa lang ako. Nung tinawanan niya ako kasama ng mga kaibigan niya na para bang isa akong lumang biro. Bata lang siya, bulong ni Evelyn. At ikaw matanda at si Roger anak ko. Pero walang kumilos na ganun sa bahay na yon. Nanahimik siya ng matagal. Pagkatapos, sinabi niya na ang testamento, ang kotse, ang mga ari-arian, na maaayos ang lahat ng yan, na baka hindi ako dapat maging drastic, na ang pamilya ay pamilya. Tiningnan ko siya ng may pagkaawa, pero nang may tatag din. Sinabi ko sa kanya na hindi yan tungkol sa kotse o sa pera, na ang nasira ay hindi inaayos sa mga pirma, inaayos yan sa alaala, at na para doon, kailangan ng mas higit pa sa mga papeles. Inalok ko siya ng isang basong tubig. Hindi niya tinanggap. Umalis siya ng hindi nagpapaalam, hindi sumigaw, hindi umiyak, umalis lang siya.
Pero ako, nanatili akong nakatayo doon, tinitingnan siyang lumalayo, na para bang sa wakas ay nalaglag ang maskara na suot niya sa loob ng maraming taon. At nakaramdam ako ng ginhawa, isang malalim na ginhawa, hindi dahil umalis siya, kundi dahil hindi ko na kailangang manatili. Nang hapong yon, umupo ako sa bangko sa parke na may kwaderno sa kamay ko. Isinulat ko ang isang pangungusap. Ang paggaling ay hindi ang pagbalik sa kung sino ka. Ito ay ang pagiging kung sino ka talaga sa wakas. At sa ilalim niyan, sa unang pagkakataon, nagsulat ako ng walang takot. Ako si Benigno, hindi na ako ang tatay ni Roger. Ako na ang sarili ko. Pagkatapos ng pagbisita ni Evelyn, lumipas ang ilang araw na nanatiling tahimik ang telepono. Walang mensahe, walang tawag, walang sulat. Para bang naintindihan na nila sa wakas na hindi ako gagalaw, na hindi ako susuko o aatras kahit isang hakbang. Pero para rin sa akin, parang tinapos ko na ang pagsasara ng pinto na lumana, maluwag at punong-puno ng bitak. Bumabangon ako ng maaga tulad ng dati. Umiinom ako ng kape sa patio, binabati ko si Aling Marta at tinutulungan ko siya sa mga bayong ng pinamili. Ang buhay ay nagkaroon ng simpleng ritmo, pero totoo. At kahit sa labas ay parang walang nangyayari, sa loob ko, araw-araw ay mas nakaramdam ako ng tatag sa aking mga paa, mas linaw sa tingin at mas katahimikan sa kaluluwa. Hindi yung malungkot na katahimikan ng mga nakaraang araw, kundi isang kalmado, yung dumarating kapag wala na silang utang sa'yo at wala ka na ring utang sa kahit sino. Isang hapon, tinanong ako ng coordinator ng community center kung saan ako nagtuturo ng pagbabasa, kung handa akong bumisita sa isang home for the aged, bahay ampunan ng mga nakatatanda, doon din sa lungsod. Kailangan nila ng isang volunteer na makikipag-usap sa mga residente, magbabasa para sa kanila, o magbibigay lang ng kasama. Sabi ko, oo. Nang hindi nag-iisip ng matagal, hindi dahil gusto kong gumawa ng kawanggawa, kundi dahil may isang bagay sa imbitasyon na yun ang tumama sa akin, na para bang isang pagkakataon na ibalik ang kailangan ko noon. Pakikinig, presensya, respeto. Ang lugar ay tinawag na Los Arcos, ang Arco. Nasa isang tahimik na kalye na may mga puno ng jacaranda at puting pader na puno ng mga bougainvillea. Sinalubong ako ng isang nurse na bata at magalang. Mahina niyang ipinakita sa akin ang mga pasilidad, isang malaking kainan, iba't ibang shared room, isang maliit na pasyo na may mga bangko at isang fountain na hindi na gumagana. Sa bawat sulok, nararamdaman ang bigat ng mga kwentong nakatago. Nakita ko ang mga lalaking nakaupo ng nag-iisa nakatingin sa kawalan, ang mga babae na nakakrus ang mga kamay na nakikipag-usap ng pabulong sa isang taong wala na. Ang iba natutulog na nakabitin ang ulo, na para bang mas mabigat na ang pagod ng kaluluwa kaysa sa katawan. Dinala nila ako sa isang kwarto kung saan may 7 lolo't lola na nakaupo ng pabilog. Nagpakilala ako ng mahinahon. Ikinuwento ko ng kaunti ang kwento ko nang hindi nagdedetalye. Sinabi ko lang sa kanila na matanda na rin ako, nakalimutan din ako at ngayon gusto ko lang magbahagi ng mga salita. Binasa ko sa kanila ang isang maikling kwento, isa sa mga kwento na binabasa ko kay Emil noong bata pa siya at mahal pa ako. Sa simula, walang nag-react. Pero nang matapos, isang matandang lalaki sa likuran na may nanginginig na boses ang nagsabi, "Salamat sa hindi mo pagkausap sa amin na para bang mga bata kami." Ang pangungusap na yun ang tumagos sa akin dahil naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Ang mundo, tinatrato ang mga matatanda na parang istorbo, parang mga bata, parang mga bagay na nakakaistorbo sa sala. Simula ng araw na yun, pumupunta ako bawat linggo at bawat linggo, may isa pang naglakas loob na magsalita, magkuwento, alalahanin. Si Lolo Kiko, halimbawa, naging panadero sa buong buhay niya. Tinuruan niya akong gumawa ng pandinata na may lumang resipe na isinulat ko sa kwaderno ko. Si Lola Medi ay nagdidikta sa akin ng mga sulat para sa anak niyang nakatira sa Cebu at hindi siya binisita sa loob ng 6 na taon. Si Lolo Chema, na halos hindi na nakakakita, humingi sa akin na basahin ang mga sipi mula sa Biblia. Hindi para magdasal, kundi para alalahanin ang boses ng nanay niya. At nakita ko sa mga pagbisitang, yun ang isang bagay na hindi ko alam
na kulang sa akin. Isang bagay na walang mamanahin ang makakabili. Layunin. Isang hapon habang naglalakad ako pabalik mula sa Los Arcos, dumaan ako sa harap ng isang high school. Ang mga estudyante ay naglalabasan ng magulo. May mga bag sa balikat, tawa at sigawan sa lahat ng dako. Sa gitna nila, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Nandoon si Emil, mas matangkad, na may parehong mga mata ng tatay niya noong edad niya. Nakita niya ako. Tumigil siya, na para bang hindi alam kung lalapit ba o tatakbo. Hindi rin ako gumalaw. Nagkatinginan kami mula sa malayo. Humakbang siya, itinaas ang kamay niya. Gusto niyang may sabihin, pero tinawag siya ng mga kaibigan niya, at siya, nang mabilis, tumalikod at umalis. Tumayo ako roon ng sandali, hindi nang may kalungkutan kundi nang may isang uri ng pagtanggap. Naintindihan ko na hindi pa siya handa at naintindihan ko rin na hindi na ako naghihintay. Nang makarating ako sa bahay, may inihanda sa akin si Aling Marta na plato ng sopas na may manok at gulay. Umupo ako sa mesa niya tulad ng bawat Biyernes. Kumain kami ng tahimik. Tinanong niya ako kung kumusta ako. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa pandinata, sa sulat ni Lola Medi, sa sipi na binasa ko kay Lolo Chema. Ngumiti siya. Sabi niya, mas may liwanag daw ang mukha ko. Sabi ko, hindi yun liwanag. Yun ay dahil sa wakas. Wala na akong pasan-pasan na anino ng kahit sino. Nang gabing yon, habang itinatala ko ang lahat sa kwaderno ko, naisip ko kung gaano kalayo na ang bahay ni Roger. Hindi sa kilometro, kundi sa espiritu. Naisip ko kung paano dati. Gumising ng may takot na makakaistorbo, kumain ng mabilis, lunukin ng laway kapag kinokorek ako. Kinagat ang dila ko para hindi makakaistorbo. At ngayon, mas kaunti na ang gamit ko. Mas kaunti ang espasyo, mas kaunti ang kaginhawaan, pero mayroon akong isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon ng lubusan, kalayaan. Naisip ko rin ang isang bagay na sinabi sa akin ni Lolo Kiko habang gumagawa kami ng tinapay. Ang masa, lumalaki kapag hinayaan mo itong mag-isa, hindi kapag pinipiga mo ng sapilitan. Natawa ako nang isinulat ko yon dahil naintindihan ko na ganun din ang nangyayari sa dignidad, na kailangan mo ng espasyo, katahimikan, init, na hindi ka pwedeng lumaki kung saan ang natatanggap mo lang ay kritisismo, paghamak o pangungutya. Isinara ko ang kwaderno, pinatay ko ang ilaw, humiga ako, at bago ko isara ang mga mata ko, naisip ko ang isa pang bagay, na ang buhay, sa kabila ng lahat ng dagok, ibinalik ako sa sarili ko, hindi bilang isang gantimpala, kundi bilang isang natural na kahihinatnan ng pagkakaroon ng lakas na magsabi ng tama na. At kinabukasan, nang hindi ko alam, makakatanggap ako ng balita na tatapos sa lahat ng daan na yon. Nang umagang yon, sumilip ang araw sa pagitan ng mga ulap. Umulan ng madaling araw at ang amoy ng basang lupa ay lumulutang pa rin sa hangin. Nagising ako bago pa ang unang tilaok ng manok, tulad ng nakagawian, at nagtimpla ako ng kape ng tahimik. Umupo ako sa patio na may mainit na tasa sa kamay ko at bukas ang kwaderno sa aking mga binti. Naisip kong magsulat tungkol sa nakaraang araw, pero may pumigil sa akin. Isang pakiramdam sa dibdib, parang isang presentiment, na para bang may darating, hindi nagtagal. Kumatok sa pinto ng isang beses, 2 beses malakas, direkta. Hindi yun tulad noong dumating si Aling Marta. Hindi rin yun ang kartero. Dahan-dahan akong lumapit, binuksan ko ng may pag-iingat at nandoon. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng itim na traje, may clipboard sa kamay at isang selyadong sobre. Tiningnan niya ako ng seryoso, pero nang may respeto. Nagpakilala siya bilang isang notificador judicial, court messenger. Iniabot niya sa akin ang sobre, isang formal na notifikasyon. Dinemanda ako ni Roger. Humihingi siya ng nulidad ng testamento. Nag-aangkin siya ng inkapasidad mental sa bahagi ko. Nagpapahiwatig na ako ay naimpluwensyahan, na ako ay nalilito, na wala akong buong paggamit ng aking mga kakayahan. Binasa ko ang papel na, yun ng isa, 2 beses. Hindi dahil sa pagkagulat, kundi dahil sa tindi ng makita kung ano talaga yun. Ang huling desperadong pagtatangka ng isang taong hindi kailanman natutong matalo.
Hindi nanginginig ang kamay ko o ang boses ko. Nagpasalamat ako sa notifikador, pumirma ako sa resibo at isinara ang pinto. Umupo ako sa mesa, inilagay ko ang salamin ko ng mahinahon at binasa ko ulit ang dokumento. Katawa-tawa yun, walang laman. Sa legal, wala yung sustento. Pero sa emosyonal, nakakapangwasak dahil hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtataksil, sa kung hanggang saan kayang umabot ng isang tao para lang hindi tanggapin ang isang kahihinatnan. Sa halip na magalit, huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Attorney Arnel. Sabi niya, huwag daw akong mag-alala, na ayos ang lahat, na protektado ako ng batas. Inalok niya akong puntahan. Sabi ko, hindi na kailangan, mas gusto kong ako ang pumunta. Nag-ayos ako, nagsuot ng malinis kong kamiseta, ang laging kong pantalon at ang boleado, polished kong sapatos. Naglakad ako papunta sa kalsada, sumakay ako sa bus at dumating ako sa opisina niya nang walang pagmamadali. Sinalubong niya ako ng kape na handa na para bang alam niyang kailangan ko yon. Sinuri namin ang lahat, punto por punto. Ipinaliwanag niya sa akin na ang ganoong uri ng demanda ay karaniwan kapag ang mana ay hindi na nakikinabang sa mga anak, na marami ang hindi umiiyak para sa ama, kundi para sa pagkawala ng kontrol. Naayos lang ako, na pumirma ako nang buo ang paggamit ng aking mga karapatan, na ang testamento ay blindado, bulletproofed. Tumango ako ng tahimik hindi dahil sa nagdududa ako, kundi dahil may bahagi sa akin na masakit pa rin. Hindi dahil sa mga papeles, kundi dahil sa inihayag ng mga papeles na, yon, na para sa anak ko, ako ay isang bagay na pwedeng pag-awayan, angkinin, itama gamit ang mga abogado. Nang lumabas ako sa opisina, sa halip na bumalik agad sa bahay, huminto ako sa Los Arcos. Gusto kong makita si Lolo Chema, si Lola Medi, si Lolo Kiko. Kailangan kong mapalapit sa isang taong walang inaasahan sa akin, maliban sa aking presensya. Ikinuwento ko sa kanila ng mahinahon ang nangyari. Napahagalpak ng tawa si Lolo Kiko. Ngayon, ikaw na ang baliw, kung ikaw pa ang mas matino kaysa sa aming lahat. Tumawa kami, pero pagkatapos, siya rin, nang may seryosong boses, nagsabi sa akin, ganyan ang nangyayari kapag ang katahimikan ang nagiging tanging depensa mo. Iniisip ng mga tao na hindi ka nag-iisip, na hindi ka nagdedesisyon, pero ginawa mo ang hindi kayang gawin ng marami. Binawi mo ang sarili mo. Ang pangungusap na yun ang tumatak sa akin, tulad ng marka sa kaluluwa dahil totoo yun. Hindi ako nag-react ng may eskandalo, hindi ng may sigaw, hindi ng may banta. Nag-react ako ng may pag-alis, ng may kaayusan, ng may tahimik na hustisya. At yun, sa marami, ay parang kabaliwan, pero mas matalino yon kaysa sa anumang iskandalo. Lumipas ang mga araw, nakatanggap ako ng isa pang sulat, ngayong galing kay Emil. Mas mahaba, mas tapat. Humihingi siya ng tawad, hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa hindi niya nakita. Sabi niya, nag-usap daw sila sa eskwelahan tungkol sa mga lolo't lola, na bawat isa ay nagkwento tungkol sa kanila, at siya, hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil nawala niya ang karapatang ipagmalaki ako. Masakit basahin yun dahil hindi ko gustong maging alaala. Gusto kong naging buhay na bahagi ako ng buhay niya. Pero naintindihan ko rin na siya, hindi tulad ng mga magulang niya, ay nagsisimula ng tumingin gamit ang mga mata ng isang taong gustong magbago. Sumagot ako ng may puso. Sinabi ko sa kanya na ang tawad ay hindi automatiko, na hindi sapat ang mga salita, pero na kapag talagang gusto mong magbago, kailangan mong magsimula sa respeto. Na kung gusto niya akong makita minsan, kailangan niyang pumunta ng mag-isa, nang walang instruksyon, walang pangako, kundi may katotohanan lang. At noon, pwede kaming magsimula ng isang bagong bagay, hindi pareho, hindi tulad ng dati, pero bago. Nang araw ring yon, na ipinadala ko ang sulat na yon, binigyan ako ni Aling Marta ng isang maliit na halaman, isang santan, iksora, na sanga. Sabi niya, kailangan nito ng matatag na lupa, pero dahan-dahan itong lalaki tulad mo. Inilagay ko yun sa isang paso sa harap ng bintana, at bawat umaga tiningnan ko yun araw-araw, isa pang dahon, isa pang tangkay, isang tanda ng tahimik na buhay tulad ng sa akin. Nang gabing yon, humiga ako na bukas ang bintana.
Narinig ko ang mga kuliglig, ang malayo na tahol ng aso at ang hum ng isang lumang poste. Isinara ko ang mga mata ko at naisip ko na kahit may mga bagay pa ring kailangang ayusin, sa loob ko wala nang butas, matatag na ang lupa. Nang umagang yon, nagising ako bago pa mag-umaga. Hindi dahil sa insomnia, kundi dahil sa nakagawian. Umupo ako sa kama, inunat ko ang mga braso ko at narinig ko ang katahimikan ng bahay. Iba yun sa katahimikan noon, hindi na masakit, hindi na nagpapaalala ng pag-iisa. Isang malinis na katahimikan, yung dumarating lang kapag naisayos na ng isang tao ang mga bagay. Bumangon ako, nagtimpla ako ng kape at umupo sa harap ng bintana. Ang halaman ng santan ay mayroon ng unang usbong, maliit, mahiyain. Pero nandoon at hindi ko naiwasang ngumiti dahil sa usbong na yon, nakita ko ang sarili ko. Hindi nagtagal, narinig kong may mga hakbang na lumalapit sa rehas, mga mahihinang katok na para bang ayaw makaistorbo. Tumayo ako, sumilip ako sa siwang at nandoon si Emil, nag-iisa na may bag sa likod, gusot ang kamiseta at nakayuko ang mga mata. Binuksan ko. Wala akong sinabi. Siya rin, wala, inalis niya lang ang bag niya. Inilagay sa lupa at sinabi sa akin, "Lolo, kung papayagan ninyo ako, gusto ko pong basahan kayo ng isang bagay." Kinuha niya ang isang kwaderno at nagsimulang basahin sa akin ang isang sulat na siya mismo ang sumulat. Hindi siya humingi ng tawad na para bang gustong linisin ang pagkakasala. Nagsalita siya ng may puso. Sabi niya, naintindihan na niya, na nakikita na niya ngayon ang mga bagay na hindi niya nakita noon, na gusto niya akong makilala ulit nang walang nagdidikta kung ano ang iisipin niya. Inalok ko siya ng isang basong tubig at umupo kami sa patio. Tinanong ko siya tungkol sa eskwelahan, sa mga gusto niya, kung bakit siya pumunta ng nag-iisa. Sabi niya, hindi na raw siya nagtitiwala sa sinasabi ng mga magulang niya, na bawat beses na pinag-uusapan nila ako, pakiramdam niya may mali, na gusto niyang makita para sa sarili niya. At doon, habang nagkukwento siya sa akin tungkol sa klase niya sa kasaysayan at sa mga plano niyang mag-aral ng engineering, naintindihan ko na siguro, hindi naman pala inalis sa akin ng buhay ang lahat. Binigyan niya ako nito, ang posibilidad na magtanim ulit, hindi sa lahat, pero kahit sa isa. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa community center, sa mga lolo't lola na nagbabasa kasama ko, kay Lolo Kiko at sa pandinata niya. Ipinakita ko sa kanya ang kwaderno ko, ang mga resipe ko, ang namumulaklak kong santan at siya, usisero, nakikinig ng may atensyon. Tiningnan niya ako na para bang isa akong mahalagang tao, na para bang nadidiskubre niya lang na ang lolo niya ay may kwento, kaluluwa, lakas. At yun ang pumuno sa dibdib ko ng kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng mga dekada. Dahil walang mas maganda pa kaysa sa pagbawi ng respeto ng isang apo. Hindi mula sa pagkaawa, kundi mula sa paghanga. Nasa akin siya buong hapon. Tinulungan niya akong maghugas ng pinggan, magayos ng mga libro, magtapon ng basura. Ipinagluto ko siya ng arroz con leche, rice pudding, tulad ng ginagawa ng lola niya. At ng oras na para umalis, niyakap niya ako ng mahigpit, hindi nang may pagkakasala o awa. Niyakap niya ako na para bang gusto niyang tiyakin na totoo ako. Sabi niya, "Salamat," at umalis siya. Nakita ko siyang lumalayo sa kalye na lumulubog ang araw sa likod niya at alam kong ang hakbang na yun ay hindi niya ginawa para sa mga magulang niya o dahil sa obligasyon. Ginawa niya yun para sa sarili niya at mas mahalaga yun kaysa sa anumang mana. Nang gabing yun, tinawagan ako ni Atiao Arnel. Ipinaalam niya sa akin na ang demanda ay desestimada, dismissed, na itinuring ng huwes na improsedente, improper, without merit, ang petisyon na legal na matatag ang lahat. Nagpasalamat ako ng may kapanatagan. Sabi ko, hindi na mahalaga sa akin ang resulta dahil ang naabot ko ay hindi nakasulat sa isang dokumento. Nasa kapayapaan ko yon, sa pahinga ko, sa bahay ko, sa pangalan ko. Ang mga araw ay nagpatuloy. Bumalik ako sa Los Arcos tulad ng dati. Humingi ulit si Lolo Chema
na basahin ang Salmo 23. Nagtanong si Lola Medi tungkol kay Emil. Ikinuwento ko sa kanila ng may ngiti na galing sa kaluluwa ko. Pinalakpakan nila ako, niyakap nila ako dahil alam nila kung gaano kahirap pakinggan kapag wala ka ng lakas para sumigaw. At hindi na ako sumisigaw, pero ang katahimikan ko ang nagsasalita para sa akin. Isang linggo, nag-organisa kami sa center ng isang open reading. Inimbitahan ko si Aling Marta, ang mga kapitbahay niya at pati si Emil. Nagbasa siya ng isang bahagi ng isang libro. Binasa niya ng matatag, ng may malinaw na boses. Sa huli, pumalakpak ang lahat. Tiningnan niya ako mula sa entablado at kinindatan ako. Sa kilos na yon, may pagmamalaki, pero may pasasalamat din. Dahil nang hindi sinasabi, alam niyang ang espasyong yon, ang lugar na yon, ang boses na yon, ay sa kanya dahil sa akin. At ganoon, nang walang pangako o walang laman na pakikipagkasundo, nakita ng buhay ang bago nitong daloy. Hindi ko na nakita ulit si Roger, hindi rin niya ako hinanap. Nalaman ko na ipinagbili niya ang kotse, nagpalit siya ng bahay, na patuloy niyang sinisisi ang mundo sa mga desisyon niya. Hindi ako nagdarasal ng masama para sa kanya, pero wala rin akong utang sa kanya. Ang hustisya ay hindi nagmula sa isang parusa, nagmula yon sa katahimikan na hinding-hindi niya kayang panatilihin. At sapat na yon para sa akin. At kaya, anak, kung nakikinig ka sa akin, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Hinding-hindi pa huli ang lahat para bumalik sa sarili. Minsan, hindi ka hinihingi ng buhay na patawarin mo ang lahat o kalimutan mo. Hinihingi nito na irespeto mo ang sarili mo, na huwag kang tumanggap ng mas mababa sa nararapat sa iyo, na itaas mo ang mukha mo kahit na nag-iisa ka, dahil ang pag-iisa ng may dignidad ay mas mahalaga kaysa sa kasama na may paghamak. At ikaw na nakikinig sa akin, sabihin mo sa akin, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo at saan ka nakikinig sa akin?